of surprise. Kasi di ko talaga akalain na ako ngayon ang mag-message. Pero dahil nga na ang mga lingkod ng Diyos ay lagi naman handa, nandiyan tayo. So, ngayon na po ang huling service. Mamaya yung internet ko ay basbas. Ngayon na po natin huling makakasama si kapatid na Ryan. Kapatid, alam ko na ang bawat isa pa talaga sa atin ay marami pang kabigatan. Andyan pa yung bigat. Hindi pa po talaga yan matatapos-tapos, kapatid. Ang pag-alala natin sa ating kapatid na si Ryan ay hindi po yan matatapos, kapatid. Pero sa oras na ito ngayon, tayo po ay nagdadalamhati, no? Nagdadalamhati sa ating kapatid na ito. So dito mga kapatid, tayo po ay aalinin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mensahe. Hallelujah. Dito po, basahin ko po yung unang Korinto 10:13. The first Korinto 10:30. Sabi po dito, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipinapahintulot na kayo tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makaya ng tiisin. Purihin ang Diyos. Tayo sa daling manalangin, Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka, Lord God, sa oras na ito, Lord God. Kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba. We submit to you, O Lord God, Panginoon, sa iyong harapan, Lord. Cleanse us our hearts, Lord God, sa makakarinig po na ito ngayon, Panginoon, ay po ino po ang aming puso at isipan. Help us, O Lord God, sa mga nagdadalamhati, sa mga mabigat, kaibigan, pamilya, mga tiyahin, kapatid, or buong family, buong kaibigan na nagdadalamhati ngayon, Lord God, Panginoon, pagalingin mo po ang aming mga puso, alingin mo po kami, O Lord God, sa iyong mensahe. Panginoon, bigyan mo po ako ng power, anointing, Panginoon, na maihayag ko ang inyong saloobin, na hindi makita ang aking mga kahinaan. Purihin ka, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ito ay masyadong malalim na Bible, pero sa magandang balita, Biblia, kung meron kayo, pakibasa po natin sa akin. Kasi sabi doon sa wala pang pagsubok na dumating sa sino man ang hindi naranasan ng lahat ng tao. Bagkus, tapat ang Diyos. Kapag dumating ang pagsubok na yan, nariyan ang Diyos upang tayo ay bigyan ng kalakasan. No? Bigyan ng kalakasan. Kapatid, ang mensahe po ng ngayon sa atin ng Diyos ay magbibigay po sa atin ito ng lakas. Hindi lang lakas pang physical, kundi lakas pang eternal. Kasi ang ating mga emotion, ito talaga masyado apektado. Yung ating physical na papagod, sandali lang ipapagpahinga natin. Pero yung ating kaloob-looban, yun po ang ihihel na Lord. Ito po ang kanyang pagagalingin. Sabi po, wala pang pagsubok na dumating sa sino man tao na hindi naranasan ng lahat. Kapatid, ang mga pagsubok na ating nararanasan, kahit po gaano po ito kasakit, kahit gaano man ito kalubha, kapatid, pero tatandaan po natin, ang lahat ng pagsubok na ating nararanasan, naranas po ito ng lahat ng tao sa buong mundo. Pwedeng iba-iba ang pagsubok na ating nararanasan. Pwedeng iba-iba ang sakit, iba't iba ang bigat, iba't iba ang impact sa atin ito. Pero kapatid, ang lahat ng pagsubok na binigay po sa atin ng Diyos, hindi para pahirapan ka, hindi para ilugmok ka, kundi ito'y nagbibigay sa atin ng katatagan at tibay ng loob upang tayo ay makapagpatuloy sa ating buhay. Amen? Kapatid, blessed pa tayo. Kung tayo ay nakakaranas ngayon ng dalamhati dahil sa ating kapatid na si Boy Boy, kapatid, marami po sa mundong ito ngayon, sa bansa, sa Pilipinas, ang nagdalamhati dahil nawalan din sila ng mga mahal sa buhay. Kung minsan nga po hindi lang isa, hindi lang dalawa. Diba? Hindi lang tatlo. Minsan po buong pamilya pa. Lalo na ng mga daanan ng mga disasters, nadaanan po ng mga trahedya. Grabe po ang mga sinapit ng pamilyang ito. Na until now siguro nagdadalamhati pa sila. Until now siguro talagang namimighati pa sila. Kapatid, dahil marami silang mga mahal sa buhay na pumanaw. Alam
Alam niyo ba kapatid kung bakit sa bawat pagsubok, kahit gusto na natin sumuko, gusto na natin bumigay sa lahat ng ating kahinaan, sa lahat ng ating disappointment, sa lahat ng ating weaknesses, sa lahat ng kabiguan. Pero bakit nandito po tayo? Ang lahat ng tao dumanas ng mga pagsubok, iba't iba lang. Nandyan ka na yung iniwan ng boyfriend, girlfriend. Nandyan ka na iniwan ng mga mahal sa buhay, naghiwalay, nalugi sa negosyo. May mga inaasahan na hindi nangyari sa buhay. Marami ang kabiguan, iba't iba. Pero bakit nakakasurvive po tayo? Kasi merong Diyos na nagpapalakas sa atin. Sabi nga, kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayanang tiisin. Kahit pala gaano kahirap, minsan nagre-reklamo na tayo. Binabato na natin lahat sa Lord ang mga sisi sa nararanasan natin sobrang bigat na hindi natin matanggap, hindi natin maintindihan, na ayaw dapat natin maranasan katulad nitong nangyari kay na Boy. Ayaw natin to eh. Di ba? Nag-hysterical tayo, ayaw natin to. Kasi bakit? Mahal ko yan eh. Mahal namin yan. Ayaw namin, Lord. Ayaw namin maranasan. Mawala ang aming mahal na ito. Pero wala tayong magagawa. Si Lord ang may mahal. Pero sabi nga ni Lord, ang lahat na nangyayari ay para sa kanyang magandang plano. Pwedeng masakit ngayon. Pwedeng naiinis tayo. Pwedeng magwawala tayo. Pwedeng gusto na lang, sumama na lang tayo. Pero hindi pwede. Bakit? Si Lord po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sa bawat pagsubok nating nararanasan, pinapalakas po pala tayo ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit kahit maraming pagsubok, lumalaban tayo. Yun po ang dahilan kung bakit napakabigat ng pagsubok, pero nakakatayo tayong matatag. Kasi God wants us to be strong. Gusto niya ng Diyos, matatag tayo, para makapagpatuloy tayo sa buhay. No? Bakit? Marami pa po tayong haharapin sa buhay. Hindi lang po ito. Sabi nga, sa mga ilang message na naririnig natin, ilang days na, ilang nights na, marami tayong naririnig na message na ang buhay natin doon talaga paroroon. Lahat po tayo talagang darating sa hantungan. Lahat po tayo. Pero, hindi natin alam kung kailan. Amen? Hindi natin alam kung ilang taon, kasi sabi ng Lord sa kanyang pahayag sa Job, ang kamatayan ng tao ay itinakda na at hindi na po ito niya talagang kayang lagpasan. Wala na pala talagang makakalagpas ang hangganan binigay ng Diyos. Kaya praise God kung abutin tayo ng tanda. Praise God kung hanggang ngayon nandito pa tayo. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay. Pwede po bang malakpakan natin ang Lord? Kapatid, nagdadalamhati man tayo. Pero sabi ng Lord, kita ng Lord kung ano ang ating pinagdadaanan. Kita ng Lord na nagdadalamhati ka. Kita ng Lord na masakit ang nararanasan mo. Pero later on, ipapaunawa din ng Diyos sa atin. Ipapaunawa, ipapaintindi. At masasabi po natin, Lord, thank you. Nandito pa ako. No? Thank you. Makakapagpasalamat po tayo sa ating Diyos kapag maunawaan na natin ang hiwaga ng buhay. Sa ngayon, hindi pa po. Ang ating lang meron ngayon, sakit. Sa mga kaibigan, alam ko maraming nagdadalamhati. Lalo na sa mga mahal sa buhay, magulang, kapatid, marami talaga nagdadalamhati. Pero minsan, God allow us na lahat ng yan. Bakit? Sabi dito, sa Kawikaan 3:8, sabi, ito'y magiging kagalingan sa laman mo at kaginhawaan sa iyong mga buto. Pagagalingin po pala tayo ng Lord. Kahit anong sakit, inner wound, sa kaloob-looban natin, sa kaibuturang puso natin. Kasi sabi nga, ang physical madali lang magpahingahin kung napagod ka maghapon. No? Pero yung inner wound, yung sugat sa puso mo, yung sugat sa emotions mo, na ito yung hindi maalis-alis, pero sabi pala ng Lord, pagagalingin kita hanggang sa kalila-ilaliman ng buto. Si Jesus ang ating pastor. Siya ang maglalagay sa atin sa kapahingahan. Kaya nga may invitation po sa Lord Jesus, come to me, all of you who are in burden, and I will give you rest. Nasa Diyos po ang tunay na kapahingahan. Nasa Diyos po ang tunay na kapahingahan. Mga kapatid, kasi po tayo ay merong pag-asa. May pag-asa po tayo. Malawak na po ang ating pagkakaunawa. Malawak na po ang pagpapaintindi ng Lord sa atin na ang buhay po talaga sa mundo ito
ay napakadali lamang, saglit lamang, para lang po daw tayong bulaklak na ngayon namumukadkad, pero bukas makalawak na lang na. Ganun lang po ikinumpare ang ating buhay. So ano po ang gagawin? Ano po ang message ng ating Lord ngayon sa atin? Kapatid, magpakatatag po tayo. Pwedeng may mga mahal pa tayo sa buhay. Iniwan ka man ng boyfriend, ng girlfriend, hindi po doon nagtapos sa mundo natin. Nalugi ka man sa negosyo, na sobrang laki, ang laki ng nalugi mo sa negosyo, na parang gusto mo nang bumigay, hindi doon nagtapos ang buhay natin. Diba? Naghiwalay man kayo, iniwanan man sila ng mga mahal nila sa buhay, hindi pa doon nagtatapos ang ating buhay. Marami pa po tayong haharapin na journey, na laban ng buhay, na kailangan natin tumatag, kailangan natin lumaban, kailangan natin magpatuloy. Kapatid, kailangan po natin may relasyon tayo sa kay Jesus Christ. Kasi ang mga tao po na walang relasyon kay Jesus Christ, ito na po yung sinasabi, wala silang pag-asa. Kaya kapag nakakaranas po sila ng problema na sobrang bigat na hindi na nila kaya, yung routine ng buhay nila na alam nila na babalot na sila ng dilim, na wala na silang masulingan, wala na silang mapuntahan, kaya nag-decide na lang sila na i-cut out ng buhay nila. Ito po yung mga nakakatakot. Pero kapatid, this time kapag narinig po natin yung word ni Lord, may pag-asa po tayo sa Diyos na kahit ano po ang madalas na nararanasan natin, mabigat na nararanasan natin, saan ka man isulok ng kahirapan, kapigatian, tatandaan po natin lahat ng mga pagsubok na o-overcome po natin with Jesus Christ po. Ha? Meron po tayong Jesus Christ sa ating buhay, kaya ang mga pagsubok na ating nararanasan, ma-overcome po natin. Mapapagtagumpayan. Kahit gaano pa kabigat ang nararanasan mo, kahit gaano pa kabigati sa buhay mo, malalaman po natin dahil sa Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos, meron tayong pag-asa. Palakpakan po natin ang Lord. Only Jesus Christ. Si Lord Jesus Christ nagtagumpay sa cross ng Kalbaryo, kahit anong nangyari sa kanyang kahirapan, mas sobra pa ang pighati na naranasan po ng ating Panginoon.